Tito Dancio Love Stories presents Taming the Billionaire Daughter's Heart, written by Sabina. Bali, nasa 30,000 po, ma'am. Are you paying in cash? Nakangiting pagsasalita ng cashier habang inaayos ang lahat ng pinamili ni Desiree. Designer bags, sapatos, damit, at kung ano-ano pa. Samantala ay sandaling inilibot ni Desiree ang paningin bago ito nagturo. How much is that? Pagtatanong niya habang nakataas pa ang mga kilay. Napatingin naman ang cashier sa itinuturong high heels ng dalaga. Nagkakahalaga po yan ng 20,000, ma'am. Latest and limited edition. Sagot pa niya kaya tango-tangong napangiti ang dalaga tsaka kinuha ang card nitong nasa bag niya. Great! I'll have that too. Here's my card. And also, huwag niyo nang ibalot. Gusto kong isuot agad yan. I wanted everyone to see me wearing the latest and limited edition high heels designed by our famous designer in town. Ngiting aniya pa, kaya't kaagad na tumango ang cashier. Maya-maya pa, inabot na rin sa kanya ang high heels kaya't mabilis niya ring sinuot bago tuluyang kinuha ang sandamakmak na paper bag. Ma'am, wait lang po. Paano po itong sapatos nyo? Pagtatawag pa sa kanya ng cashier nang magsimula na siyang maglakad. Kaya naman ay nakangisi itong lumingon. You can have it. 2 beses ko pa lang naman yan nasusuot. Please make sure to inform me kung may bago pa kayong stock sa mga gusto ko or latest designs, alright? I have to go. Sagot niya at nagpatuloy na ulit sa paglalakad. Ang dami po niyan, ma'am Hindi po ba kayo mapapagalitan ng daddy niyo niyan? Bigla naman tanong sa kanya ng personal driver niya nang makasakay ito sa sasakyan. Oh, come on. Hindi naman to kabawasan sa pera ni Daddy. Tsaka, kaya nga siya di ba nagtatrabaho para may perang magastos? Hindi para ipunin lang ng ipunin. Life is too short para tipirin ng sarili, kuya. Sagot ni Desiree, tsaka napaikot pa ang dalawang mata nito. Samantala ay napailing na lamang ang driver bago nito sinimulang paandarin ng sasakyan. Kalahating oras lang naman ang lumipas bago sila tuluyang nakauwi. Kaagad na bumungad sa pinto si Denzel, ang ama ni Desiree. Nakapamewang ito habang nakatingin sa mga pinamili ng anak. What the hell is this, Desiree Jean Velasquez? 50,000? You spent 50,000 on this? Halos hindi nito matapos ang sinasabi dahil sa galit na nararamdaman. Kagigising lamang kasi nito kanina nang pumasok sa cellphone niya ang abiso galing sa bangko. What now, Dad? It's just 50,000. Barya lang yun. Sagot ng dalaga at akmang maglalakad na upang lagpasan ng ama nang mahigpit siya nitong hawakan sa braso. Sanhi kung bakit napatingin ito sa ama na ngayon nagbabaga na sa galit. Barya lang ba, Desiree, ha? Alam mo ba kung gaano kahirap kumita ng pera ngayon? Alam mo din bang maraming tao na kahit asin hindi kayang bumili? Pagkatapos, kung makapagwaldas ka ng pera, kala mo wala nang bukas. Pasigaw na saad ni Denzel, kaya't hindi nakasagot ang dalaga. Gayon pa man ay wala itong nararamdamang kahit na ano. Desiree naman, hindi habang buhay ganyan ka. Hindi habang buhay dalaga ka at mananatiling nasa poder ko. Matuto ka namang magtipid at mahalaga ng pera. Hindi madaling maghanap ng pera, Desiree. Yung 50,000, ilang araw ko rin yung pinaghirapan. Ilang butil ng pawis muna ang tumulo galing sa akin bago ko yan makuha. Dagdag ng ama, ngunit sa pagkakataong iyon, ay mahinahon na ang tinig nito. Samantala ay napahinga naman ng malalim dalaga. Whatever, Dad, I should go.
May pasok pa ako mamaya. Usal niya tsaka tuluyang iniwan ang amag. Walang ibang nagawa, kundi umiling-iling na lamang. Ma'am, sandali lang po, ID niyo po. Ilang oras ang nakalipas, ay nasa harapan niya ng gate ng universidad si Desiree. Dahil nga sa inis nito kanina, dahil sa ginawang paninermon sa kanya ng ama, ay nakalimutan nitong isuot ang ID niya. Dahilan kung bakit napanghiwi ito, tsaka tumingin sa gwardya. Manong guard, nakalimutan ko po kasi sa bahay yung ID ko. Baka naman pwedeng papasukin niyo na lang ako. Total, matagal naman na akong estudyante dito, hindi ba? Isa pa, kilala niyo naman ako. 'Di ba? May exam pa ako ngayon. Malilate ako kung babalik pa ako sa bahay para lang kunin yung ID ko. Aniya pa habang nakangiti subalit marahang umiling sa kanyang sa queue. Pasensya na po, ma'am. Pero alam niyo naman po ang patakaran dito. Hindi ko po kayo pwedeng papasukin. Ako lang din naman po ang mapapagalitan kung papayagan ko kayong pumasok. Usan lang sa queue, kaya't nagsalubong ang kilay ng dalaga. Kuya, paano yan? May exam ako. Gusto niyo po bang bumagsak ako? Major subject pa naman din yun. May pagmamakaawa sa tinig ni Desiree habang sinasabi iyon. Pasensya na po, ma'am. Hindi po talaga pwede. Usal lang sa queue. Dahil doon ay napahinga na lamang ng malalim si Desiree. May alam itong paraan para makapasok siya. Subalit alam niyang oras na dumaan siya sa likod ay may kaakibat iyong gulo. Gayunpaman ay wala itong nagawa kundi doon dumaan. Look who's here, guys! It's Desiree Jean. Himala, napatala ko kaya tayo dito. Mukhang ilang araw ka nang ninanahimik ah. Nadala ka na ba sa nakaraang away natin? Masakit ba yung katawan mo? O gusto mong dagdagan natin? At katulad nga ng inaasahan ay sinalubong ito ni Brian. Ang lalaking kailan lang ay nakaaway niya. Hindi naman sa natalo siya. Pero sa madaling salita, ay pareho nilang nabugbog ang isa't isa. Nang marinig iyon ay napangisi ang dalaga at saka nilingon ng lalaki. Pinaghandaan ko lang naman ang muling pagkikita natin, Brian. Ikaw, handa ka na ba? Ngising tanong niya kaya't napangisi na rin ang lalaki. Alam mo, hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng lakas ng loob mo. Nakakainis ka, Desiree. Panira ka sa lahat ng mga plano ko. Ikaw ang hadlang sa mga pangarap ko kaya pinag-iisipin ko talaga kung paano ka mapapabagsak. Usal pa nito tsaka nang gigigil na inakbayan si Desiree na ngayon ay malakas nang humahalakak. Napaghahalataan ng pagiging tuwag at talunan mo, Brian. Kasalanan ko bang natalo kita? Hmm? Natalo kita sa basketball? At saka, kasalanan ko bang ang pinakamagaling na varsity player ay natalo lang ng isang babae? Tapos sa ganitong paraan ka gagante? Gusto mo ko mapabagsak? Nakakatawa, Brian. Pero sige, pagbibigyan kita. Litanya naman ni Desiree at marahas na tinanggal ang pagkakaakbay sa kanya ni Brian. Nagsimula ang liparan ng kamao sa pagitan nila. Nangingibabaw ang sigawan ng bawat estudyanteng naroon. Subalit ni isa ay walang nagtangkang umawat. Ilang minuto pa ang nakalipas, wala pa ring tama si Desiree subalit dumudugo na ang ilong ni Brian. Ano, Brian, kaya mo pa ba? Tanong niya at muling pakakawalan ng isang malakas na suntok ng biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng silbato. Naroon ang mga gwardya, maging ang ilang propesor at galit na nakatingin kina Desiree at Brian. Samantala napahinga na lamang ang malalim ang dalaga. Alam niya na kung anong kasunod ng pangyayaring yun. Papuntahin mo ang daddy mo dito ngayon din. Gusto ko siya makausap kaharap ng dean. Matapang na usal ng isang propesor. Kaya't napatango na lamang si Desiree bago nito ilapas ang telepono upang tawagan ang ama. Mr. Velasquez, I'm glad you made it here. Pasensya na rin po si Storbo. Gusto lang namin kayong makausap patungkol dito sa anak niyo si Desiree Jean. Please, maupo po muna kayo. Pagsasalita ng Dean makaraan ng ilang minuto. Walang reaksyon na nakaupo si Desiree sa sopa.
Sa tabi niya naupo ang ama, habang sa labas ng salamin na pinto ay nahagip ng mga mata niya si Brian. Tapos na kasi itong kausapin kanina kaya't sila na lamang ng ama ang kailangan kausapin ng dean. Babalikan kita. Paglalabi ni Brian, subalit ipinagsawalang bahala na lamang iyon ng dalaga. Ano po bang dapat pag-usapan natin, sir? May problema ba sa anak ko? Maya-maya ay nagtanong si Denzel kaya't nagkatinginan ng dean at professor. Samantala ay napakagat naman sa labi si Desiree. Malamang ay uusok na naman ang ilong ng kanyang ama. Marahil ay hindi binabanggit sa inyo ng anak ang kabalastugang pinaggagawa niya dito. Hindi lang po ito isang beses na nangyari, Mr. Velasquez. Isang beses namin tinangkang papuntahin kayo dito para makausap. But according to your daughter, you're on a business trip. Good thing we decided to reach you out ourselves. Kung hindi, baka nasa business trip ka na naman. Mahabang detalye ng Dean, kaya't napakunot ang noon ni Denzel. Sandali pa nitong tinapunan ng tingin ng anak bago ibinalik ang tingin sa harap. Ano po bang, ano po bang ibig niyo sabihin, sir? I, I've been on a business trip for only once this month. Kadalasan ay nasa opisina lang naman ako. May I know now kung anong klaseng kapalastukan ang ginagawa ng anak ko? I am not aware of such behavior. Aniya pa. Mr. Velasquez, your daughter has been engaging herself into countless fights. Ito po ang panglimang beses na nakipagpasag ulo ang anak nyo. We find it very alarming. Hindi dapat ganyan ang mga estudyante ng universidad dito. We're planning to suspend her for a month. At sa susunod na mangyari ito ay maaari na po siyang ma-expel. I am really sorry, Mr. Velasquez. We appreciate your efforts. Isa po kayo sa may pinakamalaking shares dito, but we cannot tolerate such behavior. Lalo na't babae pa naman siya. Hindi magandang tingin sa isang babae ang nakikipagbasag ulo at sa likod pa talaga ng eskwelahan. God dang! Desiree Jane? Ano bang pinaggagawa mo sa buhay mo Anong kabalastugan pa ba ang kaya mong gawin ang hindi ko alam? Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi naman ako nagkulang sa mga payo sa'yo. Naibibigay ko naman lahat sa'yo, pati yung walang kwentang luho mo. Pinag-aaral kita sa magandang universidad. Kasi I want the best for you. Pero ikaw mismo ang sumisira ng kinabukasan mo. Ano pa bang kailangan kong gawin para matuto kang bata ka, ha? Nang makauwi, kaagad na sumabog sa galit si Denzel. Sa sobrang galit ay dinuro-duro nito ang dalaga. Dahilan kung bakit ito napaupo sa couch at hindi nakaimik. You know what? I have enough, Desiree. Total suspendido ka naman ng isang buwan. Mas mabuting tuluyan ka na munang tumigil mag-aral ngayong taon. Nang maramdaman mo rin naman kung gaano kahalaga ang edukasyon. Ipapadala kita sa probinsya. You won't get a penny from me. Ang lahat ay kailangan mong paghirapan, Desiree. Maging ang kakainin mo. Nang sa ganon, malaman mo rin kung gaano kahirap ang kumita ng pera nang hindi ka na waldas ng waldas. Hindi ka makakabalik dito hanggat hindi ka nagtitino. Dagdag pa ni Denzel, sanhi kung bakit nanlalaki ang mata ni Desiree na napatingin sa kanya. What? Dad? You're joking, right? You're joking. Kinakabahang tanong niya subalit seryoso ang mga mata ng ama habang nakatingin sa kanya. Dad, please no. Ayoko sa probinsya. Tsaka wala po kong alam na trabaho. Salubong ang kilay nito habang nagmamakaawa. Subalit sa mga tingin ni Denzel ay halatang buo na ang desisyon nito. Exactly. Kailangan mong matuto, Desiree. Kailangan mong pagpawisan ng mga bawat sentimo kikitain mo. Kapag natuto ka na, pwede ka nang bumalik dito. Tsaka kung ayaw mo rin tumigil sa pag-aaral, pwede ka naman mag-working student sa probinsya. Maraming working student na nakapagtapos ng pag-aaral nila. Hindi ko gustong gawin yun sa'yo to.
Kaya nga ako nagsusumikap para hindi mo maranasan ang parehong hirap na dinanas ko noon. Pero sumusobra ka na, Desiree. Masyado ka nang nagpapabulag sa mga kung ano-anong bagay na yan dito sa mundong to. Nakalimutan mo na kung paano magpahalaga at kung paano ang pagtarato sa kapwa. Hindi ganyan ang tinuro ko sa'yo, Desiree. Hindi kita pinalaking ganyan. Kaya't sa ayaw at sa gusto nating dalawa, titira ka sa probinsya. You better pack your clothes. Dahil bukas na bukas din ay ipapadala kita doon. Huwag ka mag-alala dahil may makakasama ka naman doon. Yung anak ng dating nagbabantay sa ancestral house natin doon sa probinsya. Mahabang sagot ni Denzel, bahagyang namumuo ang luha nito sa mga mata. Ayaw niya sanang parusahan ng anak, subalit ayaw niya rin namang makasanayan nito ang hindi magandang gawain. Pero Dad, I don't have any experiences living in a province, especially without your money. Are you going to torture me, Dad? Pagtatanong ni Desiree. Umaasang magbabago pa ang isip ng aba, subalit tinalikuran na siya nito. I've had enough, Desiree. Yan ang napapala ng mga taong hindi marunong sumunod. Matulog ka na maaga dahil maaga pa ang alis mo bukas. Fix your life there, Desiree. Don't you ever think of ditching dahil I'll keep you monitored. Daniel, ihanda mo ng sasakyan. Ihatid mo si Desiree bukas sa Batangas. Pagkatapos, bumalik ka rin agad dito. Dahil hindi mo na siya pagsisilbihan pa. Pagkatapos ay tuluyan nang umalis si Denzel at naiwang tulala si Desiree. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim sa labas ng tumayo ito mula sa pagkakaupo sa couch. Tsaka dumiretso sa kwarto niya para magayos ng mga damit. I can't believe this is happening. Pagmamaktol nito habang ibinabalibag ang mga damit niya sa maleta. But whatever, may makakasama naman daw ako. Which means, I can leave her all my work. Siya na rin ang bahalang gumawa ng paraan kung paano kami kakain. Total, katulong lang din naman siya, di ba? She has no right to complain kapag inutusan ko siya. Aniya pa, at saka pa lamang napangisi sa naisip. Akala mo siguro, Dad, may iisahan mo ko, ha? Pwes nagkakamali ka. Mas mautak pa rin ako sa'yo. Dagdag niya nang matapos ang pagbabalot ay tsaka pa lamang siya napahinga ng malalim, sabay higa sa kama. Iniisip niya mga maaari niyang gawin sa probinsya. Ngayong malalayo siya sa ama, ibig sabihin ay malaya siyang magagawa mga gusto niya. Sa isip niya ay, mas ayos naman pala ang ganoong setup. I'll live with someone whom I can live my obligations on. Then I can finally enjoy my life without my dad scolding me all the time. Tsaka sure din naman akong hindi ako matitis sa daddy eh. A day or two, sigurado akong magpapadala din naman siya ng pera. Pagsasalita niya bago tuluyang ipikit ang mga mata. Pabilis lamang na lumipas ang oras. Kinabukasan ay ngiting-ngiti ito habang naglalakad palapit sa sasakyan. Bagay na ikinataka ng ama nito. What's with that smile, Desiree? May iniisip ka na naman bang kalokohan? Pagtatanong pa nito kaya't napalingon sa kanyang dalaga. Oh no! No, nothing, Dad. Excited lang naman ako na makarating sa probinsya. After all, ilang beses pa lang naman akong nakadalaw doon, hindi ba? I was too young that time. Niwala na nga ako matandaan kahit isa. Naisip ko lang naman, maybe this is really the perfect time for a fresh start. Nakangiti pa rin sagot ni Desiree, habang pinipilit maging kakumbi-kumbinsido sa ama na ngayon duda pa rin tumango-tango. Okay then, take care daughter, don't worry. Kapag nakita kong maayos ka na, kukunin ulit kita. I have a surprise for you kapag nakabalik ka dito. Usal na lamang ni Denzel at hinalikan sa ulo ang anak. Bago niya ito iginaya papasok ng sasakyan. Kinawayan niya pa ito at pinanood ang pag-aalis ng sasakyan bago siya tuluyang pumasok sa loob.
Samantala, hawak ng lipstick ay hindi pa rin nawawala ang ngiti ni Desiree habang nakatingin sa hawak na compact mirror. Napansin niyo ng driver na si Daniel, kaya't hindi na ito maiwasan ang pagkurot ng noo. Buong kailan po nakita kong pinarasahan pero nakangiti pa rin. Usal niya pa. Of course, this is me and my most awaited freedom. Sagot naman ni Desiree. Mahihimigan ang galak sa tinig nito kaya naman hindi na sumagot pa ang driver. Sa halip, ay lihim itong napailing. 3 oras ang itinagal ng biyahe bago sila tuluyang nakarating sa ancestral house na sinasabi ng ama ni Desiree. Kuya, ako na po bahala magdala ng mga gamit ko. You can leave now. Sigurado po ba kayo, ma'am? Tumango si Desiree sa tanong ng driver. Kumatok na lang po kayo, ma'am. Nasabihan na rin naman po yata ng dad nyo yung nagbabantay dyan na darating kayo. Enjoy your stay, ma'am. Huling saad ni Daniel bago siya tuluyang umalis. Samantala nakaangat ang sulok ng labi ni Desiree nang kumatok ito. Para sa kanya, yun na ang simula ng kaginhawaan niya. Kalayaan mula sa sermon ng kanyang ama. Subalit nawala ang ngiti nito nang isang lalaki ang bumungad sa kanya nang bumukas ang pinto. Blanko lamang ang tingin nito sa kanya at hindi man lang inabot ang maletang dala niya. Who the hell are you? Gulat na tanong ni Desiree. Nanatili itong nakatayo sa pinto. Ako si Luke. Ikaw si Desiree, hindi ba? Nakwento ka na sa akin ng dad mo. Sabi niya rin ang pakay mo dito. Liga, pumasok ka nang makapagpahinga ka. Kailangan ko pang tawagan ng dad mo para sabihin nakarating ka na. Sagot ni Luke at nilawakan ng pagkakabukas ng pinto. Subalit hindi pa rin gumalaw ang mga paa ng dalaga. Wait! Wait! Don't tell me ikaw ang sinasabi ni Dad na makakasama ko? What the hell? Tanong niya pa kaya't napangisi si Luke. Bakit? Sino bang inaasahan mo makakasama mo dito? Sa tingin mo ba tanga ang dad mo para hindi niya maisip na pwede mo siyang dayain kung isang babae lang ang makakasama mo dito? Pues, nagkakamali ka. Dahil ako, pumapatol ako sa babae. Pinuputol ko ang bawat sungay na tumatubo dyan. Aniya? Tsaka tinuro ang ulo ng dalaga. Papasok ka ba dyan o dyan ka na lang? Tanong niya kaya't walang nagawa si Desiree, kundi padabog na pumasok. Hila ang maletang puno ng mga damit niya. This is so annoying. Naisahan ako ni Daddy. Bakit ba hindi niya sinabi sa akin na lalaki ang nandito sa bahay na to? Tsaka paano kung anong gawin sa akin ng lalaking to dito? Malakas na pagkakasabi ni Desiree, kaya naman ay napataas ang kanang kilay ni Luke. At ano naman gagawin ko sa'yo, Aber? Hindi naman kita type, no? Anang binata kaya't hindi makapaniwalang natawa si Desiree. Aba, naninigurado lang ako, no? Tsaka for your information, mas lalong hindi kita type. Ang kapal ng mukha mo para mauna magsabi ng ganyan. Ganti niya pa, tsaka naupo sa upuang malapit sa kanya. Ang upuang iyon ay gawa sa kahoy, kaya't mas lalong nainis ang dalaga niya maramdaman ang tigas nito. Ano ba yan? Wala ba dito matinong upuan man lang? Ang tigas naman ito. Pagrereklamo niya. Kung hindi ka pasaway ay hindi mo sana mararanasang maupo sa matigas na upuan na yan. Kaya huwag ka na magreklamo. Dahil hindi lang yan ang dadanasin mo dito. Sagot sa kanya ni Luke at sandaling nagsali ng tubig sa baso. Sino ka ba para pagsabihan ako? Ang init-init na nga, dumatiktig ka pa sa inis ko. Tsaka niya bahagyang pinaypayan ang sarili at napalinga sa paligid. Oh, ito tubig. Nalamamig naman yung ulo mo. Maya-maya pa, napatingin ito sa basong inabot sa kanya ni Luke. Bahagya pang nagsalubong ang kilay niya nang makita iyon. Seriously? Wala man lang yelo? Paano ko malalamigan yan? Tsaka pwede bang buksan mo yung aircon? Sobrang init kasi. Hindi ko kaya. Mas lalong umiinit yung ulo ko.
Naman yan. At walang yelo dito. Hindi mo ako pwedeng utusan dahil hindi ikaw ang amo ko. Kung gusto mo, lumabas ka at ikaw mismo ang bumili ng yelo. Hindi ka rin pwedeng gumamit ng aircon. Pagpuputol ni Luke sa sinasabi ni Desiree. Tsaka inabot ang kamay ng dalaga at sapilitang ibinigay ang baso. Ano? Eh, ano pa? Ano pa silbi ng aircon at rep dito kung hindi naman ginagamit? Display lang ganon? Sunod-sunod na tanong ng dalaga, kaya't malalim na napahinga si Luke. Sa isip niya ay masyado palang nakakaubos ng pasensya ang babaeng kaharap niya ngayon. Ang sabi ni Sir, tsaka mo lang daw pwedeng gamitin lahat ng appliances dito kapag may trabaho ka na. Dahil ikaw daw ang sasagot ng lahat ng gastusin sa bahay na ito. Ibig sabihin, kailangan mo maghanap ng trabaho sa lalong madaling panahon. Kung hindi, mauubusan tayo ng stock dito sa bahay. Pilit ang ngiting aniya pa. Pilit hinahabaan ng pasensya lalo nang masilayan niya ang muling pag-ikot ng mata ni Desiree. Naniwala ka naman kay Dad? As if naman matitiis niya ang unika iha niya. If I am not mistaken, ilang araw lang, padadalahan niya na ako dito para sa pangangailangan ko. Kaya bakit pa ako maghahanap ng trabaho, ha? I agreed to come here for a vacation, not to tongue act like a whatever. Oh, bakit hindi mo kayang sabihin? Sabihin mo na. Huwag kang mahiya. Sanay naman na kaming mahihirap na inaapak-apakan at iniuinsulto ng mga taong mayayaman. Kagaya mo. Oh yeah, I don't care. Just show me my room. Gusto ko na magpahinga. Napailing na lamang si Luke bago ito tumalikod at tahakin ang daan patungo sa silid ng dalaga. Pasensya ka na. Kanina ko lang yan nalinisan. Biglaan kasi ang tawag ng dad mo kaya nagmadali ka agad ako. Hindi ko na nalinis lahat. Pero natanggal ko naman lahat ng alikabok. Napalitan ko na rin lahat ng pillowcase tsaka bedsheet. Bukas siguro mamaya ko nalang palitan yung mga kortina. Pinalandry ko pa kasi yung ipapalit. Siya nga pala, ikaw na maglalaban ng mga kortinang yan ha. Hindi mo pwedeng gamitin yung washing machine. Kamayin mo na lang kung gusto mo. Magpa-laundry ka na lang din. Malapit lang naman dito yon. Usal niya nang makarating sila sa silid. Bagamat naiinis pa, ay hindi na sumagot pa si Desiree. Sa halip ay mabilis itong naupo sa kama at saka tinignan ng binatang hanggang ngayon ay hindi pa rin umaalis. Are you going to watch me sleeping? Taas kilay na tanong niya kaya't napakamot sa ulo ang binata. Sa isip niya ay kanini niya pa sana pinatulan ng babae ngayon kung hindi lamang ito anak ng awa niya. Nagdaan pa ang ilang araw. Halos bawat segundo ay ang bangayan ng dalawa ang umaalingaw-ngaw sa loob ng bahay. Ano bang magagawa mo? Sa ayaw ko ngang maghanap ng trabaho. Hintayin natin si Daddy. Alam ko magpapadala din yun. Hindi na ako matitiis. Pasigaw na sabi ni Desiree isang araw matapos siyang hikayatin ni Luke na simulan ng maghanap ng trabaho. Ilang araw na kasi itong nakatambay subalit wala pa rin itong balak maghanap ng trabaho. Malapit na rin maubos ang natitirang stock nila sa bahay. Gustuhin mang gumawa ng paraan ni Luke, hindi na pwedeng suwayin ang utos ng amo. Anong hindi matiis? Alam mo bang umuusok na naman ang ilong ng daddy mo? Nang malaman niyang wala ka namang ibinapakitang interes sa paghanap ng trabaho? I talked to your dad at sinabi niyang seryoso siya sa mga sinasabi niya sa'yo. Kaya desisyon mo yan. Kung maghahanap ka ng trabaho para may tustos ka sa pangangailangan mo o hahayaan mong mabulok ka dito. Choice mo yan. Siya nga pala, simula ngayon, ikaw na ang gagawa ng gawaing bahay dito. Yun ang sabi ng dad mo. Kung ayaw mo raw, ay pwede ka namang umalis dito at magpagala-gala sa lansangan. Mahabang litanya ni Luke, tsaka iniwang mag-isa ang dalaga na ngayon ay nakaawang ang labi dahil sa mga narinig. Puisit naman buhay ito. Talaga sineryoso niya nga lahat ng sinabi niya. Aniya pa. Ilang araw pa ang lumipas. Maagang nagising si Desiree dahil kumakalamang sikmura nito.
Subalit naalala nitong wala nga pala siya sa kanila at kailangan niya nga pagsilbihan ng sarili, kaya tumiretso ito sa kusina para sana magsaing. Subalit nagulat ito nang wala ng bigas sa lalagyanan. Look! Pagkatawag niya, bitbitan na gaya ng bigas. Oh, bakit? Maya-maya'y lumapit sa kanya ang binata at saka sinilip ang laman ng dala niya. Ayan, yan ang sinasabi ko. At dahil wala kang trabaho, wala kang pera, wala kang pambili ng bigas, magugutom ka. Dagdag pa ni Luke kaya't inis siyang tinignan nito. Bakit ako lang? Bakit ikaw ba hindi ka ba kakain? Bakit ako lang ang obligadong maghanap buhay dito? Ha? Sunod-sunod niyang tanong kaya't napangisi ang binata. Kasi marami akong pwedeng kainan dito, Desiree. Kaya walang problema sa akin kung may pagkain ba dito o wala. Sagot ni Luke at bilang pagsuko ay napahinga ng malalim si Desiree. Mukhang kailangan niya na nga talagang kumilos. Kaya't labag man sa loob ay napilitan siyang umalis ng araw na iyon. Lilinga-linga ito sa paligid, naghahanap ng pwedeng mapasukan hanggang sa nakita nito ang isang karatula sa tabi ng ukay. Nag-aalangan man ay lumapit ito doon at sinikap ngumiti ng makalapit. Ano po kailangan niyo, miss? Nakita ko po kasi yung karatula sa labas. Naghahanap ng tindera. Gusto ko po sanang mag-apply. Mahinahon niyang sabi subalit napangiwi ang babaeng kaharap. Ay, miss, pasensya na po. Matagal na po yung karatula na yan eh. Nakaharap na po kami ng tindera. Sagot ng babae sa higong, bakit biglang nag-iba ang timpla ng mukha ni Desiree? Matagal na pala, bakit hindi niyo pa tinatanggal? Ano bang trip niyo? Bulalas niya at sa lubong ang kilay na ipinagpatuloy ang paglalakad. Ilang minuto pa ang nakalipas. Napadaan ito sa isang tindahan kung saan nagkalat ang mga buko. Sumasama sa ihip ng hangin ang mabangong amoy ng buko juice, kaya't sandali itong napatingin doon. Muli ay kumalam ang sikmura niya. Excuse me, miss. Bibili ka po ba? Pagtatanong ng matandang babae sa kanya, kaya't kaagad siyang napailing. Hindi po. Naghahanap po ako ng trabaho eh. Napadaan lang po ako dito. Aniya sa mahinahon na tono. Buong buhay niya ay hindi siya nakipag-usap sa iba gamit ang mahinahong tinig. Sa isip niya ay ganun pala ang pakiramdam kapag walang-wala ka na. Aba, trabaho baka mo, sakto. At kailangan ko ng tagakayod ng laman ng buko. Marami kasing customer. Hindi ko nahaharap. Dalawang daan ang sahod kada araw. Pwedeng lingguhan mo kunin, pwedeng arawan. Payag ka ba? Tanong ng matanda. Kaya naman ay nanlaki ang matanga na patungo ang dalaga. Sa wakas, may trabaho na rin siya. Maliit man ang sahod ay sapat na rin yun pambili ng makakain sa isang araw. Eto, kumain ka muna para magkaroon ka ng lakas habang ginagawa mo yan. Mukhang nagugutom ka pa eh. Makalipas ang ilang minuto nang magsimula ang trabaho ni Desiree, ay inabutan siya ng makakain ng matanda na walang pag-aalinlangan niyang tinanggap. Salamat po. Sagot pa niya, tsaka sinimulang kumain. Nang matapos ay kaagad siyang bumalik sa ginagawa. Hindi nagtagal ay sumasakit na mga kamay nito. Tumutulo na rin ang butil ng pawis sa mukha niya. Sa isip niya ay, ito na kaya ang sinasabi ng kanyang ama? Sadya nga pala talagang mahirap kumita ng pera. Nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap eh. Oh, anong ginagawa mo dito? Taas kilay niyang tanong nang makita si Luke na nakatayo sa gilid niya. Hinahanap ka nga. Sagot nito kaya't malalim na napahinga ang dalaga. Kung nandito ka lang para sa rin ako, wag ngayon kasi masakit na tong kamay ko. Aniya pa at saka naramdaman ang pag-upo ni Luke sa tabi niya. Kinuha nito ang isang pagkayod. Tulungan na kita dyan. Mahinaho ang aniya at sinimulang tulungan ng dalaga. Sandaling namutawi ang katahimikan sa pagitan nila.
Hanggang sa naging sunod-sunod na ang paghinga ng malalim ni Desiree, kaya't napatingin sa kanya si Luke. Ayos ka lang? Tanong nito sa dalaga. Oo, nangangawit lang tong kamay ko. Sagot ni Desiree. Pahinga ka na muna. Ako na bahala dito. Hindi na, Luke. Kaya ko to. Naisip ko lang na tama si Daddy. Hindi pala dapat ako basta-basta nagbawaldas ng pera kasi mahirap pala talaga maghanap buhay. Deserve kong maranasan to kasi masyado akong nabulag sa pag-aakalang ayos lang gumastos kasi marami naman kaming pera. Pagsasalita niya kaya't lihim na napangiti si Luke. Alam mo, mahal na mahal ka ng dad mo. Kaya kanya hinahayaang pagdaanan mo to. Gusto niyang maging matatag at wise ka sa buhay. Kaya kung ano man yung natutunan mo dito, sana dalhin mo yun sa pagbalik mo sa inyo. Malumanay ang pagkakasabi ni Luke noon. Patuloy lamang siya sa ginagawang pagkayod ng mapatingin sa kanya si Desiree. Sa isip ng dalaga ay ang tangos pala ng ilong ni Luke. Kapansin-pansin din ang pagiging maugat ng mga kamay nito. Tanda na batak ito sa trabaho habang ang kabuuan ng mukha nito ay napakaamo ng itsura. Tila ba isang anghel na bumaba galing sa langit para itama siya ng landas na tinatahak. Baka naman matunaw ako niyan sa katitidig mo Maya-maya'y saad ni Luke habang nakangisi kaya't napaawang ang labi ng dalaga ng matauhan nito. Hindi may naisip lang kasi ako. Sagot niya kaya't muli siyang nilingon ni Luke. Kunot ang noon nito nang magtanong. Anong nasa isip mo? Hindi ba't lumaki kang sanay na pinaghihirapan mo na ang isang bagay bago mo ito makuha? Tumango si Luke sa tanong ng dalaga. Paano? How can I endure all the sufferings? The sacrifices? Paano mo kinakaya lahat ng gawain to? Kasi ngayon ko lang naranasan to. Wala pang kalahating araw pero halos sumuko na agad ako. Did you know there's so many things more than this? There's a life that is so much better than this. Kahit kailan ba? Hindi mo man lang ba pinangarap yon? Sunod-sunod na pagtatanong ni Desiree. Kahit siya ay hindi alam kung saan nanggagaling ang mga tanong na iyon. Ang alam niya lang ay sobrang hirap ng ganoong setup. Samantala ay sandali namang ngumiti si Luke. Tsaka ito napahinga ng malalim. Kung hindi ako magtitiis, paano ako mabubuhay? Susuko na lang ba ako agad? Ahayaan ko bang mamatay na lang ako sa gutom dahil hindi ako nakatiis sa hirap? Parang mas mahirap naman yata ang tiisin ng gutom hanggang sa mamatay ka, di ba? Alam mo kasi, Desiree, marami din naman bagay na dapat tayong ipagpasalamat kahit pa wala sa kamay natin yung mga bagay na mas maganda. Minsan kasi, sa pagnanais nating makuha yun, nakakalimutan natin yung mga bagay na meron tayo. Tsaka lang natin naaalala kapag nawala na. Minsan din naman, nakakalimutan nating lumingon o tumingin sa baba. Kaya sa oras na kagabitan, hindi natin alam kung anong gagawin kasi wala naman tayong ideya kung paano nga ba mabuhay sa realidad. Kaya ikaw, gusto kong malaman mo na kaya to ginawa ng daddy mo kasi ayaw kanyang iwan dito sa mundo nang wala man lang nalalawan sa buhay. Mahaba at dire-diretsong sagot ni Luke. Kaya't simpleng napatango-tango na lamang ang dalaga habang nakangiti. Iyon na siguro ang pinakamagandang araw sa buhay niya. Kung kailan paunti-unti ay may natututunan na siya. Good morning! Aga mo nagising Makalipas ang ilang araw ay kapwa maagang nagising yung dalawa. Ang totoo ay iyon na ang nakasanayan nila simula nang makahanap ng trabaho si Desiree. Habang tinutulungan naman siya ni Luke para hindi ito masyadong mahirapan. Ngayon ka pa nagulat? Ilang araw na tayong gumigising na maaga. Kain ka na. Nagluto na ako ng almusal. Ikaw na lang magtimpla ng kape mo. Di ko kasi alam kung ano gusto mong timpla. Sagot ni Desiree at sabay silang pumunta sa hapag. Sumasama sa malamig na simoy ng hangin ang mabangong aroma ng agahang inihanda ni Desiree.
Kahit siguro matabang inumin ko basta ikaw nagtimpla. Pabirong usal pa ni Luke tsaka nagsali ng mainit na tubig sa tasa habang napaikot naman ang mga mata ng dalaga. Sus, bolero. Ganyan ka siguro mambola sa mga nililigawan mong babae, no? Saad pa ni Desiree habang naghihintay na matapos sa pagtitimpla ng kape si Luke na ngayon ay natatawa na. Hindi kapag nanliligaw ako, hindi ako nambobola. Kasi lahat ng sinasabi ko totoo. Sagot ng binata nang makaupo ito kaya naman ay napaismid si Desiree. Uwe, hindi ako naniniwala. Aniya pa. Gusto mo subukan natin para maniwala ka. Nakangising sagot naman ni Luke kaya't napaiwas ng tingin si Desiree. Hindi nito alam kung bakit biglang umiinit ang pisngi niya nang marinig ang mga katagang iyon. Gayon pa man ay pinagsawalang bahala niya na lamang iyon at tahimik silang nag-agahan. Mabilis lamang natapos ang mahabang araw na iyon. Kinabukasan, galing sa bayan ay bahagyang pinagpapawisan si Desiree habang daladala ang basket na naglalaman ng grocery. Napagkasunduan kasi nila na mag-day off muna para magsimba at mamili ng panibagong stock sa grocery. Dahil sa pagtutulungan nilang dalawa, kahit papaano ay hindi na rin sila nasasalat sa pera ngayon. Bagay na labis si kinatutuwa ni Desiree. Ngayon lamang kasi niya naranasang mamuhay ng hindi umaasa sa pera ng ama. Uy, ngayon ko lang ito nakita. May puno pala ng nyug dito. Ang daming pang buko. Parang namiss ko tuloy kumain ng buko. Ano kaya kung akyatin ko, Luke? Pagtuturo ni Desiree sa puno, maya-maya nang maisipan nilang magpahinga habang naglilibot-libot sa bakuran. Anong aakyatin? Ang taas-taas niyan. Gusto mo bang mahulog kasama ng mga bukong yan? Sermon ni Luke, dahilan kung bakit napangusaw ang dalaga. Pero gusto kong kumain ng buko, Luke. Bigla kasi akong natakam eh. Usal niya pa at parang asong tiningnan ng binata. Sanhi kung bakit malalim na napahinga si Luke tsaka tumingala. Oo, sige. Diyan ka na lang. Ako na ang aakyat. Lumayo ka at baka matamaan ka dyan ng buko mamaya. Usal niya tsaka hinubad ng suot na sapin sa paa. Samantala ay ngiting-ngiti naman si Desiree. Subalit naroon pa rin ang pag-aalala sa sistema nito habang pinanonood ng ginagawang pag-akyat ni Luke sa matayog na puno ng nyog. Luke, dahan-dahan na! Baka mahulog ka. Maya-maya'y sigaw niya kaya't sandali siyang nilingon ng binata. Ayos lang. Sa'yo naman ako mahuhulog. Sigaw pabalik ni Luke dahilan kung bakit napasinghap sa hangin si Desiree. Naramdaman nito ang mga nagkakagulong paru-paro sa tiyan niya. Puro ka kalokohan, Luke. Umayos ka nga. Pag ikaw talaga nahulog, ewan ko na lang. Sigaw niya na lamang tsaka narinig ang malakas na tawa ni Luke sa tuktok. Bakit? Hindi mo ba ako sasaluhin? Malakas na tanong ni Luke. Ay, ewan ko sa'yo, Luke. Mas lalong lumakas ang sigaw ni Desiree na makita ang dahan-dahang pagtulas ni Luke, pababa hanggang sa tuluyan nitong makabitaw. Hindi nito alam ang gagawin kaya't sa sobrang panig ay tumapat ito sa mismong paghuhulugan sana ni Luke. Dahilan kung bakit dalawa silang bumagsak sa lupa habang nasa ibabaw niya si Luke. Sandaling namutawi ang katahimikan sa pagitan nila. Ni gumalaw ay walang nagtangka habang parehong nakapako ang tingin sa isa't isa. Parehong pinapakiramdaman ang mabilis na tibok ng mga puso nila. Bakit ganito? Parang bagal ng ikot ng mundo. Hindi naman ako ang nahulog mula sa taas pero parang nandidilim ang paningin ko. Bakit wala akong makitang iba sa mga oras na to kundi ang lalaking ito? Sunod-sunod ang ginawang pagtatanong ni Desiree sa sarili habang nasa ganoon pa rin silang posisyon. Samantala ay napadako naman ang tingin si Luke sa mapupulang labi ng dalaga. Napalunok pa ito nang bigla siyang natakam na halikan iyon. Pigilan man niya ang sarili ay hindi niya magawa, kaya't dahan-dahan niyang inilapit ang muka sa dalaga.
Napangiti pa ito na makita ang ginawang pagpikit ni Desiree. Sa isip pa niya posible kayang may gusto na sa kanya ang dalaga? Ingatan mo si Desiree. Huwag na huwag kang gagawa ng kahit na anong kalokohan dahil ako makakalaban mo pag nangyari yun. Siguraduhin mo kahit dulo ng buhok ng anak ko ay hindi mo kailanman tatangkaing hawakan. Maliwanag ba, Luke? Isang dangkal na lamang ang layo ng mukha nila sa isa't isa. Nang maalala ni Luke ang mga katagang iyon. Hindi niya iyon pwedeng sawayin. Kaya naman ay mabilis ang ginawang pagpangon ni Luke sa kabila ng nararamdaman nitong sakit sa iba't ibang parte ng katawan at tinulungang makatayo si Desiree. Na ngayon ay pulang-pula na ang pisngi. Hindi kasi nito maitanggi sa sarili na hinintay niya ang halik na dapat sana'y igagawad ni Luke. Ayos ka lang ba? Mahinang tanong ni Luke kaya't napayuko si Desiree. Hindi nito magawang tumingin sa binata. Natatakot siyang makita nito sa mga mata niya ang pagkadismaya. Oo naman. Hindi ba't ako dapat ang magtanong sa'yo niyan? Ayos ka lang ba? Anong masakit sa'yo? Putal na tanong niya. Pupuso ko. Sagot naman ni Luke dahilan kung bakit napangat ng tingin si Desiree sa kanya. Ha? Wala. Sabi ko, ang sakit ng katawan ko. Ikaw kasi, araw-araw naman tayong nasa tindahan ng buko ni Aling Bebang. Bakit ngayon ka pa natakam? Natawa na lamang si Luke sa sariling sinabi. Tsaka bahagya nag-inat ng katawan. Sorry na. Sabi ko kasi, ako ang akit Yan tuloy. Ang yabang mo pa naman sa taas. Akala mo si Superman Sagot ng dalaga. Tsaka mabilis na umilag ng tagkaing pisilin ni Luke ang ilong niya. Ayan ka na naman. Nagiging happy mo yan Pag ako nakaganti, iiyak ka. Pagsasalita niya pagkatapos ay tumatawa siyang inakbayan ni Luke. Tsaka ito hinila papasok ng bahay. Maupo ka muna dyan. Igagawa kita ng merienda para makakain ka. Para rin mainuman mo ng gamot yan agad. Napili ka kaya? May kilala ka bang manghihilot dito? Baka magkasakit ka kung hindi matitignan yan. Nang makapasok ay dire-diretso ang pagsasalita ni Desiree. Sani kung bakit palihim na sumilay ang ngiti sa labi ni Luke. Masyado ka na pong malalahanin. Relax. Malayo to sa bituka. Ang mabuti pa, ikaw ang magpahinga. Hindi ba't usapan natin na tuwing araw ng linggo ay ako ang kikilos? Ayoko namang pag-take advantage siya, pinapagawa sa'yo ng daddy mo. Saad pa na binata tsaka tumayo. Pero kasi Luke, ako na. Masakit pa nga yung katawan mo. Shh! Huwag na makulit. Paupo ka dyan, okay lang ako, boss. Putol ni Luke sa sinasabi ni Desiree. Sabay kindat habang ang hintuturong daliri nito ay nasa labi ng dalaga. Bagay na naging dahilan kung bakit sobrang bilis ulit ang tibok ng puso ni Desiree. Muling pumasok sa isip niya ang tagpong iyon sa pagitan nilang dalawa. Wala man siyang ideya kung para saan nga ba yun. Alam niya sa sarili niyang hinding-hindi na yun mabubura pa sa isip niya. Ay, nakakainis naman. Bakit ba kasi ganyan si Luke? Hahalikan niya na ba talaga dapat ako kanina? O talagang assuming lang ako? Dad, sunduin mo lang kaya ako dito bago pa ako masiraan ng bait sa kaiisip. Mukhang nahuhulog na yata ako kay Luke. Mahinang anas niya nang iwanan siya ni Luke sa sala. Bahagya pa itong napasabunot ng buhok habang pilit kinakalibutan na nangyari kanina. Subalit hindi niya magawa. Hindi niya tuloy alam kung paano haharap kay Luke nang hindi iniisip iyon. Subalit, bagamat tuliro at hindi mapakali ay nagawa pa rin niyang makitungo kay Luke. Yun nga lang, ay hindi niya may pagkakailang tila may nagbago. Hindi na ito may tatanggis sarili. Ang bilis ng tibok ng puso niya tuwing lalapit na si Luke sa kanya. Bagay na hindi niya rin maintindihan kung bakit ganon. Kinabukasan. Papasok ka na? Tanong ni Luke nang makitang nakagayak na si Desiree. Kaya't
Lilingon siya nito sabay ngiti. Oo, nagluto na ako ng makakain mo mamaya. Nasa hapag na rin yung gamot mo. Huwag magpapalipas ng gutom ha. Aalis na ako. Pagpapaalam ng dalaga at saka tumalikod na. Lumala kasi ang sakit ng katawan ni Luke, kaya hindi nito magawang bumangon. Samantala sa isip naman ni Desiree, kahit papaano, ay makakapag-isip din siya ng maayos ngayong dahil wala si Luke. Maging siya kasi ay hindi nakatulog. Kahit sa panaginip ay pumapasok ang tagpong iyon. This is so hilarious, Desiree Jean. Hindi ka dapat, hindi ka dapat nakakaramdam ng ganyan. Kailan ka pa natakam sa halik, ha? Nababaliw ka na ba? Aniya sa sarili habang naglalakad sa kahabaan ng kalsada. Subalit napatigil ito ng isang kotseng humarang sa harapan niya. Sira ulo ba to? Tanong niya pa at lalapit na sana sa kotse ng agad iyong bumukas at iniluwa ang nakangising si Brian. Long time no see, Desiree. Dito ka lang pala nagtatago. Kaya nahirapan mo pa ako. Saan ng lalaki kaya't sandaling napalinga sa paligid si Desiree? Walang katao-tao. Hindi niya alam kung dapat niya ba iyong ikabahala o ikatuwa. Lalo pat, matagal-tagal na rin siyang hindi nababaaway. O bakit? Natatakot ka na ba, Desiree? Nasaan na yung matapang na babaeng nakalaban ko nung nakaraan? Tanong ni Brian kaya't natawa ang dalaga. Tss, kailan naman ako natakot sa iyo, Brian, ha? Tsaka, ano nga palang ginagawa mo dito? Huwag mo sabihin naghahanap ka na naman ng ikakasama ng loob mo. May pangaasar sa tinig ni Desiree nang sabihin niyon. Hindi ba't sinabi ko sa'yo babalikan kita? Lintik lang ang walang ganti, Desiree. Alam mo bang tinanggal ako bilang varsity player ng dahil sa away na yan? Ha? Kaya ngayon, umanda ka dahil hindi ako papayag na hindi ka maging luhaan. Kunin niyo yan! Ano? Sige, subukan yung lumapit. Hindi kayo matutuwa sa gagawin ko. Banta ng dalaga ng dahan-dahang lumapit sa kanya ang mga kasamahan ni Brian. Nakangisi at tila walang narinig sa sinabi niya. Maya-maya pa ay mabilis ang ginawang pag-atras ni Desiree. Dahilan kung bakit mabilis siyang nahawakan ng mga kasamahan ni Brian na nasa likod niya. Ano ba? Itiwan niyo nga ako. Kung ayaw niyo mabalian na buto. Bitaw! Sigaw niya, subalit malakas lamang na tawanan ang isinagot sa kanya ng mga ito at sapilitan siyang isinakay sa kotse. Sa kabilang banda, bahagyang napapalalim ang tulog ni Luke nang bigla itong magising at pumasok sa isip niya si Desiree. Sandali pa nitong tinapunan ng tingin ang labas ng bahay. Mataas na ang sikat ng araw. Ano kayong ginagawa nun dun? Siguro sumasakit na yung mga kamay nun ngayon. Mahinang pagsasalita niya habang nakahiga pa rin. Ramdam niya ang bahagyang pagbigat ng tulukap ng mga mata. Ngunit hindi niya na magawa pang bumalik sa pagtulog. Hindi kasi mawaglit sa isip niya si Desiree. Malamang ay basa na naman ng pawis ang likod nun. Kaya sa kabila ng sumasakit na katawan, ay sinikap nitong bumangon. Aray, asakit. Daing niya pa hawak ang palikat ng tuluyang makaupo. Ang tanga ko naman kasi, bakit ba inayaan kong mahulog ako? Ako lang rin naman tong nasasaktan. Iiling-iling pang aniya, tsaka malalim na napahinga. Bagamat tinutukoy niya ang pagkakahulog niya mula sa puno ng nyog, ay alam niya din sa sarili niyang may iba pang ibig sabihin ang sinabi niyang iyon. Maya-maya pa, gamit ang natitirang lakas ay nakarating din si Luke sa tindahan na pinapasukan nilang dalawa. Ah, Luke, mabuti at naparito ka. Nasaan si Desiree? Bakit hindi yata kayo pumasok ngayon? Ang dami ko pa namang customer ngayon, oh. Salubong sa kanya ni Aling Bebang na siya nagmamay-ari ng tindahan. Dahilan kung bakit napakunot ang noon ni Luke.
Naisip pa niyang binibiro lamang siya ng matanda kaya't inilibot nito ang paningin sa paligid. Subalit hindi nito namataan si Desiree. Po, maaga pong umalis kanina si Desiree sa bahay para pumasok. Ang alam ko po, nandito siya. Kaya nga po ako pumunta dito para kamustahin siya kahit masama pa rin yung katawan ko. Pagsasalita niya kaya't maging ang matanda ay napatigil na rin sa ginagawa at napatingin sa kanya. Ano? Ano bang nangyari sa'yo? Tsaka wala talaga si Desiree dito. Kanina ko pa nga kayong dalawa hinihintay. Baka naman may pinuntahan at hindi lang nakapagpaalam sa'yo. Sabi pa ng matanda ngunit marahas na umiling si Luke. Nagsimula na itong kabahan, kaya't kaagad nitong kinakapa ang cellphone sa bulsa niya. Wala pong ibang pwedeng puntahan si Desiree dahil hindi niya naman kabisado ang lugar na to, Aling Bebang. Hindi ho siya taga rito. Baka kung ano nangyayari sa kanya. Mababakas ang matinding pag-alala sa tinig ni Luke na mga oras na yon. At dahil doon ay tanging ang malakas na tibok ng puso niya at ang pagring ng cellphone na lang ang naririnig niya. Hindi niya alam kung saan maaaring nagpunta si Desiree. Ang alam niya lang ay natatakot siya. Natatakot siyang mawala sa kanya si Desiree. Natatakot siyang baka kung ano nang nangyayari sa dalaga. Kaya naman nang sinagot ng ama ni Desiree ang tawag, ay kaagad niya ring sinabi ang sitwasyon. Alam niyang pagagalitan siya, subalit wala siyang pakialam. Ang gusto niya ay muling marinig ang tinig ni Desiree. Sa bawat minutong lumilipas, pakiramdam ni Luke ay mababaliw siya. Gustuhin man niyang hanapin si Desiree ay wala siyang ideya kung saan magsisimula. Kailangan niyang hintayin ang pagdating ng ama nito. Walang hiya ka, Luke! Ipinagkatiwala ko sa iyo ang anak ko. Ipinagkatiwala ko sa iyo si Desiree kasi akala ko kaya mo siyang protektahan. Pero ano to, Luke? Hindi ba't sinabi ko naman sa iyo marami ang nakakaaway? May banta sa buhay niyan kaya ikaw ang napili ko magbantay sa kanya dito. Bakit mo naman pinabayaan, Luke? Makaraan ng ilang oras, kaagad na kinuwelyuhan ni Denzel si Luke habang tila walang kalaban-laban si Luke na tinignan ng galit na amo niya na ngayon ay inaawat na ng driver. Sir, pasensya na po. Nawala po sa isip kong may mga nakaaway po pala si Desiree na nakalimutan ko po lahat ng mga sinabi niyo sa akin nung makita ko yung side ni Desiree na malayong malayo sa nakasanayan niyo. Kaya pasensya na po, sir. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko po ginusto to. Inaamin ko po ang pagkukulang ko, sir. Gagawin ko po ang lahat para maibalik sa inyo si Desiree. Malumanay na sagot ni Luke habang hawak pa rin siya sa kwelyo ni Denzel. Sir, tama na po yan. Hindi po makakatulong kung paiiralin natin ang galit. Bakit hindi natin tingnan yung kuha sa CCTV? Sigurado ako may CCTV ang bawat kanto dito. Luke, samahan mo kami. Ipagbigay alam na din agad natin ito sa mga pulis. Kapag makumpirmang may dumukot kay Desiree, mabilis nakikilos sa mga pulis. Maya-maya ay singit ni Daniel kaya't dahan-dahan ding binitawan ni Denzel si Luke. Tsaka nito pasimpleng pinunasan ng luha sa mata. Kung sana ay hindi niya na ipinadala dito ang anak, hindi sana mangyayari ito. Sa mga oras na iyon ay kapwa kinakain ng pagsisisi sina Luke at Denzel dahil sa kapabayaan. Parehong tulala ang dalawa subalit mabilis na natauhan ng tuluyang makita ang sapilitang pagpapasakay kay Desiree sa isang kotse. Sinasabi ko na nga ba, walang ibang gagawa nito kay Desiree, kundi ang nakaalitan niya. Ang problema ngayon, hindi natin alam kung saan siya dinala. Pabalik-balik ang ginawang paglalakad ni Denzel. Hawak ang sentido habang mas lalong lumalala ang pag-aalala para sa anak. Samantala ay nananatili naman ang mga mata ni Luke sa monitor. Masugid na pinanonood ang sunod na mangyayari tsaka ito, umayos ng pagkakatayo. Mukhang alam ko na kung nasan si Desiree. Base sa direksyon dinaan nila, isang lugar lang ang magiging destinasyon nila. Doon sa gumuhong gusali. Malapit lang po yun dito, sir.
Aniya kaya't napatigil sa paglalakad-lakad si Denzel, tsaka tumingin kay Luke. Sigurado ka? Tanong pa nito habang inilalabas ang telepono. Nang tumango si Luke ay mabilis na rin itong tumawag ng pulis. Samantala, ang kaninang sumasakit na katawan ni Luke ay tila ba biglang naglaho. Wala itong gustong sayanging oras at hindi niya na kaya pang hintayin ng mga pulis, kaya't mabilis itong umalis ng silid kung nasaan sila. Hindi niya alam ang maaaring mangyari sa kanyang oras na magtungo siya sa lugar na yon na mag-isa. Ngunit isa lang ang alam niya. Handa siyang isugwal ang buhay para lamang sa nag-iisang babaeng umangkin ng puso niya. Kaya nang makarating sa lugar na iyon, ay hindi na pinansin ang nararamdamang kaba, lalo na nang mamataan agad nito ang dalaga. Nakatali at bahagyang dumudugo ang ilong, gayon pa man ay walang bakas ng takot sa mukha nito. Hindi nga natatakot si Desiree, ako pa kaya. Hindi ko siya pwedeng hayaan ulit sa pangalawang pagkakataon. Mahinang usal niya sa sarili at dahan-dahang naglakad para sa nalapitan ng dalaga nang mapahinto ito dahil sa nakita. Ang daming bantay. Ang haba pa ng baril. Paano ako makakalapit kung walang dalang kahit na ano. Pero hindi naman ako pwedeng umatras. Nandito na ako. Kailangan ko na lang gawin. Mapatumba tong mga bantay nang hindi nila napapansin. Matapos niyang kausapin ang sarili upang palakasin ang loob, ay tsaka siya dahan-dahang naglakad papalapit sa lalaking nakatayo malapit sa kanya. Nakatalikod ito at halatang hindi pa rin nararamdaman ang presensya niya. Kaya nang makalapit ay dali-dali niyang tinakpan ng mariin ang mukha nito hanggang sa tuluyan nitong nawalan ng malay. Ayos! Madali lang naman pala to eh. Hintayin mo ko, Desiree. Parating na ang Superman mo. Napangisi si Luke nang pinulot nito ang baril. Isang tao pa lang naman ang napapatulog niya. Ngunit malaking tulong iyon para palakasin palalo ang loob niya. Sa mga nagdaan pang sandali ay ganun nga ang ginawa ni Luke. Ang kaninang isang tao ngayon ay halos 10 tao na ang napapatulog niya. Dahilan kung bakit hindi na siya nahirapan pang makalapit ng kaunti sa dalaga. Habang bihag si Desiree, ramdam na niya ang kirot sa kamay at pagod sa pagtayo. Ngunit ang iniisip pa rin niya ay si Luke. Sa gitna ng pag-iisip, laking gulat niya nang makita si Luke na palihim na paparating. Hindi ko alam kung makakaalis pa ba ako dito ng buhay, pero sana alam ni Luke na nagpapasalamat ako ng sobra sa kanya. Bulong niya sa sarili na magtama ang kanilang mata. Kumindat si Luke sa kanya at nagbigay ito ng lakas sa kanya upang magkunwaring sumusuko kay Brian. Ngunit sa isang mabilis na galaw, sinipa niya ito at nakatakas kasama si Luke habang nagpapaputok ng mga tauhan ni Brian. Nagpatuloy ang habulan hanggang sa magtapat muli sila kay Brian. Tinangkang patayin nito si Desiree ngunit naagaw ni Luke ang punyala at muntik siyang masugatan. Sa huli si Desiree ang tumapos sa laban gamit ang isang kahoy. Ikaw nga si Superman. Ilang beses mo ako niligtas. Ani ni Desiree habang niyayakap si Luke. Dumating ang mga pulis at inaresto si Brian. Yumakap si Desiree sa kanyang ama. Dad, I miss you. Ang sagot naman ng kanyang ama, This won't happen again. Dahil uuwi na kita. Ngunit habang nag-uusap sila ni Luke sa ilalim ng tahimik na gabi, nagpahayag si Desiree ng nararamdaman. Hindi ko alam kung bakit, pero ayaw ng puso kong umalis. Ikaw ang kailangan ko, Luke. Nabigla man, hinalikan ni Luke si Desiree ngunit naabutan sila ni Denzel. Anong kalokohan to? Usal ng ama. Mapanindigang sagot ni Desiree. I found the real meaning of life because of him. And I need him more than I need a wealthy life. Humingi ng pahintulot si Luke. Sir, pwede ko po bang ligawan ang anak niyo? Ngunit pabirong sagot ni Denzel. Walang ligaw. Pero sige, kung kaya mong bigyan ng engranting kasal ang anak ko sa loob ng isang araw, sa'yo na siya.
Nagkatinginan ng dalawa at nagtanong si Luke. Papayag ka bang pakasalan ako? Oo, sagot ni Desiree. Pero paano mo gagawin yun? Tanong pa nagdalaga. Ngumiti si Luke. Watch and learn. Maaga pa lang ay umalis na si Luke nang hindi nagpapaalam kina Desiree at sa ama nito. Tumungo siya sa kaibigan niyang si Ken, isang binabae at may-ari ng catering service. Oh, ang aga mo naman yata napadaan dito, Luke. May kailangan ka ba? Tanong ni Ken. Oo. Ikakasal kasi ako bukas. Sagot ni Luke. Dahilan para magulat si Ken. Matapos ikwento ni Luke ang buong sitwasyon, agad itong inalok ng tulong ni Ken. Ano ka ba? Parang hindi ka naman kaibigan yan. Kami na ang bahala sa pagkain, pati simbahan at coordinator, kilala ko. Maghanap ka na lang ng susuotin nyo. Masiglang sabi ni Ken. Salamat, Ken. Tatanawin kong utang ni loob to. Tugon ni Luke bago umalis. Pagdating niya sa mall, halos hindi siya makapaniwala sa mahal na mga gown. Mabuti na lang at may naipon siya kaya nabili niya ang isa. Thank you for chasing, sir. We'll deliver it to your address tomorrow. Wika ng cashier. Tumango si Luke at napabuntog hininga. Sa wakas, ang gagawin ko na lang maghintay para sa araw ng bukas. Pero ngayon pa lang, nangangako na akong mamahalin ko siya ng buo-buo. Bulong niya sa sarili habang bakas sa mukha ang kasiyahan. Kinabukasan, I never had the chance to see my mom. Namatay siya sa panganganak sa akin. I'm not close with my dad before. That's why I never know the feeling of being taken care of. Not until I met you. Ganun pala yung pakiramdam hilutin yung kamay kapag masakit na. Ganun pala yung pakiramdam punasan ng pawis. I hated you at first. Pero katagalan, sa'yo ko nahahanap yung tunay na definisyon ng buhay. With you, I learned that life is not all about how rich you are with money, but is it how rich you are with wisdom and love. Ang bilis, no? Parang kahapon lang nagbabangayan tayo. My dad challenged you. And now here we are, in front of the altar, binding our hearts as one. And with this ring, I promise to stay with you all the times, Luke Ramsey. Ngiting sabi ni Desiree, at pagkatapos isuot ang singsing, sa muling pagkakataon ay muling nagtagpo ang kanilang mga labi. Nung tumawag sa akin ang dad niya ng gabing yun, I knew right away. I have to think something. When I met her, I almost gave up. But her eyes tells me different. It's begging, and so I didn't stop. Until finally, I tamed her heart. She is mine now. And by bringing her in front of the altar means I'll cherish her forever. Because she's the definition of my life. Wakas! If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!